Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanila mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. God is good. Sobra-sobra. Sobra-sobra. God is good. Sabihin niyo po mga katabi niyo, God is good. No? God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung kayo po ay pupunta sa kahit saang katolikong simbahan, kahit na saan yan sa buong mundo, meron po kayong tatlong larawan o statwa na palaging makikita, hindi mawawala ang tatlong yan. Pumunta man po kayo sa Japan, sa France, sa Roma, Mexico, Argentina, Africa, kahit saan po, basta't katolikong simbahan po yan, merong image, statwa o rebulto ng tatlong banal na ito. Ano po? The first image is, of course, the image of Jesus, our Lord. Hindi mawawala yan. Alam mo ng isang simbahan katoliko kapag may krus. Kapag walang krus yan, hindi po katolikong simbahan. Baka simbahan ng mga born again. Hindi po ba? Pangalawang statwa o larawan ay yung larawan image ng ating mahal na ina, si Maria. And the third image is the statue of Saint Joseph. Kahit na ang parokya po ay parokya ni San Nicolas, ni San Antonio, ni San Vicente, Santa Catalina, anuman po yung inyong patron sa inyong parokya, hindi mawawala ang tatlong banal na ito. Jesus, Mary, and Joseph. Ang dami po nagtatanong, Father, anong ibig sabihin ng pangalan mo? Kasi ang pangalan ko po, Joel Jomarsus. Jomarsus, ibig po sabihin, Joseph, Mary, Jesus. Ang banal na pamilya. At kadalasan po, pag pumunta kayo sa mga simbahan, pagkakita mo nung larawan ni San Jose, meron pong nakasulat dyan sa baba ng kanyang statwa. Salitang Latin, ang nakasulat po nakakabit, Ite ad Joseph. Ang ibig po sabihin, go to Joseph. Pumunta ka kay San Jose. Bakit? Ano pong ibig sabihin nito? Galing ba sa Biblia ito? Baka hindi niyo po alam ito, o baka nakalimutan niyo. Dalawa po ang Joseph o Jose sa banal na kasulatan. Meron pong naunang Jose kay San Jose. Sa lumang tipan, in the Old Testament, there is also a Joseph. Sino po ang Jose sa Old Testament, sa lumang tipan? Ang tawag po kay Jose sa lumang tipan ay Joseph the Dreamer. Naunang nanaginip ang Joseng ito bago kay San Jose na ating nabasa sa Ebanghelyo. Noong pagkatapos daw pong managinip at makalaya sa kulungan nitong si Jose sa Old Testament, pinagkatiwalaan siya ni Pharaoh na siya ang maging second hand, second in command sa kanya. Nung panahon po kasi
ni Jose sa Old Testament, nagkaroon po ng tagtuyot, taghirap o famine. Pero si Jose, siyang naging tagapangasiwa, nag-alaga ng pagkain para walang magutom. Joseph in the Old Testament became the overseer of the grain, of wheat, of food for the people. Kaya nga po, kapag merong kailangan nung unang araw, nung unang panahon, yung mga tao, pag pumupunta sila sa hari, itong Pharaoh, ano sinasabi? Itead Joseph. Go to Joseph. Pumunta kayo kay Jose. Ibig sabihin, kayong mga nangangailangan, kayong mga naghihirap, kayong mga gutom, pumunta kayo kay Jose dahil tutulungan niya kayo. Bubusugin niya kayo. Aalagaan niya kayo. Now see the parallel of Joseph in the Old Testament with Joseph in the New Testament. Ang ganda po. Kasi kung nung unang panahon, itong si Jose, nag-alaga ng palay, ng trigo, ng tinapay. Itong si San Jose ng Ebanghelyo. Siya naman ang napili ng Diyos na mag-alaga ng tinapay ng buhay. Sino po yon? Ang Panginoong Hesukristo. Kung dati, si Jose ng lumang tipan ang nagbigay, nagpabusog sa mga gutom. Ngayon si San Jose ng Ebanghelyo, siyang naging daan para maialay, mabusog ang kaluluwa ng mga tao sa pamagitan ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kung dati, si Jose ang naging dahilan, kaya naligtas ang mga tao sa gutom ng kamatayan. Ngayon, si San Jose ng Ebanghelyo naging instrumento para mabigyan ng panibagong buhay ang tao dahil sa anak ng Diyos. Kaya nga, ang mabuting balita po para sa atin ngayon, kung may problema ka man sa pamilya mo, go to Joseph. Kung meron kang paghihirap, sumasakit ang ulo mo dyan sa iyong trabaho, go to Joseph. Kung natatakot ka, nag-aalala ka, hindi ka sigurado na mangyayari sa iyo, bukas, go to Joseph. Kung pagod ka na, nalulungkot ka, bigat ka na, gusto mo na sumuko, go to Joseph. Bakit po tayo pupunta kay San Jose? Because Saint Joseph has become a silent protector, provider, and guide. Amen? Pansin niyo po, bakit kaya si San Jose, wala na siya nung nakapako ang ating Panginoong Hesukristo nung andun siya sa Kalbaryo? Kasi kailangan lang si San Jose noong lumalaki ang Panginoon, noong lumalaki ang kanyang pamilya. That was the role of Saint Joseph. He was a silent protector when his family was growing up. Kaya huwag kang mag-alala kung lumalago pa lang yung iyong plano, yung iyong pangarap. Kapag malapit ka kay San Jose, tutulungan ka na yan ay tumubo at mamunga. Amen? At nung daw pong tumanda na ang ating Panginoong Hesukristo, bakit kailangan lumayo ni San Jose? Kasi doon na nag-umpisa ang kanyang misyon. Di ba? Walang darating kung walang aalis. Dahil merong umalis, merong dumating. And here also, see my dear friends, the love and the holiness of Saint Joseph. Love is seen sometimes in letting go and letting be. Ang kasabihan nga po, kahit na gaano mo kagusto ang kanta, marunong ka naman sanang huminto. Di po ba? Maganda ang kanta kapag merong katapusan. Di po ba? Kapag ang kanta hindi natatapos, nakakasawa na. Di po ba? Kahit na gaano kasarap ang hamburger, pero kung walang katapusan yung iyong pagkain ng hamburger, nakakaumay na. Di po ba? Kahit na gaano ka kagaling sumayaw, kailangan mo pa ring bumaba sa entablado. Ang kabanalan ni San Jose ay hindi lang naramdaman sa kanyang presensya. Pero ito din po ay nakita sa pamamagitan ng kanyang pagbitiw, pag-alis at pagpapakumbaba. Meron po akong gustong-gustong kasabihan ngayon, palagi kong inaalala. Gusto ko pong i-share sa inyo, tandaan nyo ito, sabi, even if you love the ocean, don't drown in it. Kahit na mahal mo, gustong-gusto mo ang dagat,
swimming ka na ng swimming. Huwag ka naman magpapalunod dito. Ano pong ibig sabihin? Anong kahulugan? Ito po. Ang tunay na pagmamahal ay may karunungan. Anong karunungan? Ang tunay na pagmamahal, marunong huminto. Ang tunay na pagmamahal, marunong lumayo. Ang tunay na pagmamahal, marunong magpakumbaba. Si San Jose po, mahal niya ang Diyos, mahal niya ang pamilya niya, mahal po niya ang kanyang anak, si Jesus. Pero ang pagmamahal niya, hindi lang nakita doon sa kanyang pag-aaruga, pero ang pagmamahal niya nakita din doon sa pagbitiw sa kagustuhan ng Diyos. Kung paano po kayong mga magulang, di ba? Oo, mahal niyo yung mga anak niyo. Pero hindi na pagmamahal yung kinukulong niyo, yung mga anak niyo, diyan sa inyong mga tahanan. Di po ba? Mahal mo ang isang tao, yakapin mo siya. Pero kapag hindi mo na binibitawan sa pagyakap, hindi na yakap yan. Pagsakal na yan. Hindi po ba? Ang pagbibitiw, letting go, ay pagmamahal at kabanalan din. Kaya kung nahihirapan kang bumitaw sa iyong mga expectations, sa iyong galit, sa iyong mga pangamba, di ka makatulog, pumunta ka kay San Jose. Magpaturo ka sa kanya. Meron pong isang kwento tungkol sa isang bata, isang estudyante. Palagi po niya nirereklamo yung kanyang tatay. Kasi sabi niya sa mga kaibigan niya at kaklase niya, bakit daw yung tatay niya, palaging luma yung kanyang damit. Kinahihiya daw ng bata yung kanyang tatay, yung kanyang ama. Kasi pagpupunta po yung ama sa PTA, sa mga recognition, sa graduation, di man daw po mapagmalaki ng bata yung itsura ng tatay niya. Butas-butas yung damit ng tatay niya. Minsan, nagkukulay dilaw na yung t-shirt niya. Nagfe-fade yung pantalon ng kanyang ama. Hindi maintindihan ng bata yung kanyang tatay. Buti pa yung mga ibang ama, kapustura, nakaporma, palagi niyang kinukumpara yung kanyang ama sa ibang tatay. Lumipas po ang maraming taon, may napansin yung bata. Kaya pala, hindi bumibili ng bagong damit yung ama. Nagtitipid siya, nagsesave siya para may pambayad ng matrikula yung kanyang anak. His father wore old clothes so that his child could go to school. Dito po naiyak yung bata dahil kita niya, naramdaman niya, handang magsakripisyo ang tatay niya para sa kanya. See, my dear friends, many times a father's love is a quiet sacrifice. Minsan ang pagmamahal ng mga lalaki, ng mga ama, tahimik pero totoo. Tahimik, pero mararamdaman mo. Amen? And this was the life of Saint Joseph. He worked quietly so that Jesus could grow. His family would be saved. Kahit na paano niya po buksan ang ebanghelyo, hindi nagsalita. Si San Jose, wala siyang sinabi. Pero hindi ibig sabihin, wala siyang sinabi, wala siyang salita, na wala siyang ginawa. Napakarami niyang ginawa para sa pamilya niya, para sa Diyos. Kaya ang tanong, sino po sa tingin niyo ang mabuting ama? Who is the good father? Yung po bang walang bisyo? Yung po bang walang number 2 o kalaguyo? Walang tinatagong kateks? Yung po bang kapag sumweldo siya, binibigay niya lahat ng pera niya sa kanyang asawa? Yan po ba yung masasabi nating mabuting tatay, mabuting ama? Opo. Maganda pong mga katangian yan. That I want you to remember this. A good father is like a shadow, like a shade. You do not notice them always. But when the sun is strong, they are there protecting you. Tandaan niyo po yan. Ang mabuting ama ay parang lilim sa kanyang pamilya. Hindi hinahayaan ng isang mabuting ama na mapasok, mainitan ang kanyang pamilya. Amen? Si San Jose po ang tinatawag na anino ng ama na nasa langit. Saint Joseph is the earthly shadow of God the Father in heaven. Kaya nga po kung paano si San Jose inalagaan niya ang ating Panginoong Jesucristo, makakaasa din tayo na tayong mga nahihirapan sa paglalakbay natin sa buhay na ito, aalagaan din niya tayo, iingatan din niya tayo, gagabayan niya tayong mas malapit kay Jesus para pagdating ng araw,
sama-sama tayo makauwi sa kanyang kaharian. Mga kapatid, huwag kang masyadong mag-alala sa buhay mo. Dahil isipin natin, meron na tayong isang mapagmahal na ina, si Maria, nagdadasal sa atin. Meron pa tayong isang tahimik na ama, si San Jose, ang gumagabay sa atin. Magpaampon po tayo sa Kanya. Makikita mo, dadalhin Kanyang mas malapit kay Jesus ang tinapay ng ating buhay, ang pagmamahal ng Diyos, ang kapayapaan ng ating kaluluwa. Palagi ka lang pumunta kay San Jose. Yan ang paulit-ulit mong paalala sa iyong sarili. Kapag nalilito ka na, kapag hindi ka na sigurado, ite ad Joseph. Go to Saint Joseph. Kaya ngayon, purihin natin, pasalamatan ng Diyos. Dahil pinagkalooban niya tayo ng isang mabuti, banal na ama kay San Jose. Sabihin natin, San Jose, salamat sa iyong panalangin, sa iyong paggabay. At ipanalangin mo kami ngayon. At tandaan niyo po, isa sa mga pinakadakilang banal na lalaki ay hindi po pari, hindi po obispo, hindi santo papa, hindi religyoso. One of the greatest male saint is a husband. He was a carpenter. He was a worker. He was a family man. He was Saint Joseph. At nakakabigla, nakakamanghalang kasi dakila siyang banal o santo, hindi man nagsalita. Kakaunti ang kanyang salita pero napakarami niyang gawa. Dahil anuman ang kanyang ginagawa, puno ng pagmamahal sa Diyos, sa kanyang asawa si Maria at sa kanyang anak si Jesus. So you do not need to do a lot of things. Just do what is necessary. The most important thing, full of love, coming from your heart. Ang tunay na kabanalan, hindi yung palaging present ka sa lahat. Ang tunay na kabanalan ay yung present ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Hindi po ba? Banal ka, mapagmahal ka, kung marunong kang huminto. You step back. Dahil kapag hindi ka kahinto, gusto mo, palagi ikaw. Anong tawag niyo doon? You're very controlling. Pag controlling ka, anong ibig sabihin? Agad, bumabalik sa'yo. Makasarili ka. Yan ay kayabangan. True love and holiness begins by, yes, doing your best, but allowing God to take care of the rest. Just like Saint Joseph, letting go, letting be. Just be quiet. Trust God always. Yan ang kabanalan ni San Jose. Kapag tayo'y nag-aalala na, naguguluhan na, anong mabuting balita? Ite ad Joseph. Go to Saint Joseph. Pumunta ka kay San Jose. Anong mga paghihirap mo ngayon? Anong mga problema mo ngayon? Anong inaalala mo ngayon? Anong lungkot mo ngayon? Sigurado meron. Habang tayo buhay dito sa mundo, di ba? Marami. Meron tayong mabigat na pinagdadaanan. Pero papasalamat tayo dahil kamukha ng unang panahon may mapupuntahan kang Jose na tutulong sa iyo, maggagabay sa iyo at dadalhin ka niya sa Panginoong Jesucristo na magbubusog ng kaluluwa mo. Kaya assignment po natin ngayon, sulat niyo lahat ng mga problema niyo. Pagkatapos, alay niyo, bigay niyo doon sa larawan ni San Jose. Kung maalala niyo, di ba? Si Pope Francis nung buhay siya, sinasabi niya, pag meron siyang problema, sinusulat niya, yung kanyang problema, yung bigat ng puso niya, nilalagay po doon sa ilalim ng Sleeping Saint Joseph. Ngayon pong inaalala natin si San Jose, do the same. Para po gumaan-gaan naman ang iyong kalooban
para magkaroon kayo ng tuwa at kapayapaan. Sabihin natin sa Kanya, San Jose, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen.